And habang inaantay natin 'yan, ipapakita ko muna yung ano guys, yung gagawin natin na design. Sobrang simple lang, nothing fancy. What is important is makagawa tayo ng design na ano lang natin kung paano ba mag-design ng store, and then later puwede niyong i-explore, pagandahin yung design niyo. So ito yung pinaka-basic na mock-up. Ito parati yung mga inaano ko sa, tawag dito, workshop para mas madaling intindihin. Kasi later kung gusto niyo mag-upskill, gusto niyo matutong mag-code, gusto niyo bonggang-bonggang design, ganyan, puwede naman 'yun. Pero it's always best to start sa basic talaga, 'di ba? So eto lang yung ide-design natin, homepage, tapos yung product page, ipareho na rin natin. Wala akong ginawang mock-up for pages, pero madali na lang naman 'yun. So tignan natin kung nag-load na si Don, ayan. So kung titignan natin yung preview nung, store niyo ngayon, dapat ganito pa lang siya, like sobrang marami akong product, so ganyan yung makikita niyo. Pero sobrang ano niya, bare, wala siyang design. So today, mag-start tayo sa ano, sa pag-select ng theme. Ang gagamitin natin na theme is the Dawn theme kasi yun yung, default na ano ng Shopify na free, na so far for me is the best compared dito sa mga ibang free na ano dito, na themes. Okay. Pero tuturuan ko kayo kung paano ba pumili ng theme. That's one of our lessons para in the future, kapag magkaroon kayo ng ibang clients, for example, um, sobrang dami niyang products, ngayon ano ka, baka kasi kung anong theme lang yung piliin mo. Meron kasi tayong mga theme na designed siya sa iba't ibang features or needs ng business mo. For example, 1,000 products. Meron tayong mga themes na designed for that. Kaya niya mag-handle ng mga gano'n karaming products, gano'n. So, we will start by selecting the theme. So, from here, ito yung admin, ito yung online store. So, ito naman, agad-agad na siyang magse-select itong themes. So, ang gagawin natin, punta tayo, mag-scroll down lang tayo hanggang dun sa baba. Wait, i-hide ko lang 'to. Hide flooring, ayan. Tapos eto, makikita natin dito, explore more themes. Visit theme store. Guys, etong makikita natin dito is mga Shopify themes lang 'to. Marami tayong puwedeng maging source ng theme. Puwedeng Envato, Pinoy na Pinoy Envato. Ano ba yun, isa pa? Parang yung forest, nakalimutan ko na, basta gano'n. Pero ako mas gusto ko dito na lang sa ano, para mas in case na magka-issue, hindi na ako lalabas pa para maghanap ng support, 'di ba? So eto na yung tinatawag natin na theme catalog. Nandito na lahat ng themes na kailangan mo. So when you select themes, andito yung mga ano mo, mga filter. For example, kailangan ko lang naman ng 1 to 9 na products, edi ise-select ko 'to. Pero kailangan ko ng free lang. Wala kasi akong pera na pang ano, pambayad pa ng theme. So se-select ko si free. Tapos ano ba yung mga products mo, electronics ba, food and clothing, restaurants, ganyan. So piliin mo siya dito. Let's say for example, yung ano natin is, baby and kids na lang. So makikita mo mababawasan at mababawasan niya kasi nafi-filter out niya yung mga hindi naman designed dun sa needs mo. Dito naman sa features, meron akong video for this para mas maintindihan niyo pero ipapakita ko lang ng very quick. Dito sa features, kung kailangan mo ng mega menu, yung drop down menu na napakaraming items, gano'n. Kailangan mo ba ng stock counter, kailangan natin 'to. Gusto mo ba yung sticky header? Yung sticky header is yung kapag nag-scroll down ka, naiiwan yung menu sa taas, gano'n. So basahin niyo lang 'to ng maigi. Age verifier usually, alam niyo na kung saan 'to ginagamit, yung mga hindi allowed ang under 18 years old like yung mga alak, ganyan, yun. So mag-select-select lang kayo dito hanggang sa makuha niyo kung ano yung best theme na puwede niyong gamitin. Pero again, for the sake of this tutorial or workshop, ang gagamitin lang natin is si Don. So, kapag na-visit mo na dito si Don, si theme store, online store, themes, andito naman na si Don agad-agad. Pero usually ako lang 'no, ang nilalagay ko na lang dito, nire-rename ko talaga siya. For example lang Don, kung ano yung stage ko, puwedeng draft, tapos nilalagay ko lang yung date. Para in case na mag-mess up ako, alam ko kung saan ako babalik. So draft 11/18 or not
ano na lang, structure. Kunwari, today, gagawin ko lang yung structure, lalagay ko lang diyan structure, tapos bukas naman designing, iaano ko siya, i-update ko siya para alam ko kung kailan or saan yung babalikan ko in case na meron akong nagawa na hindi naman dapat, parang gano'n. Pero for now, i-ano ko na lang siya Dawn 11:18. 'Yan, lagyan ko lang sa'kin ng intensive workshop. So, puwede na rin kayong mag-rename and then we can proceed na. Ipa-publish ko na 'tong na-add ko dito. Guys, bago kayo mag-publish in the future, make it a habit na mag-duplicate ng theme ha. Kunwari, yung client niyo is, existing na yung website niya. Meron tayong three dots, gawin niyo 'to parati. Meron tayong three dots, tapos wait, three dots tapos eto makikita niyo naman dito duplicate. Ayan, mag-duplicate lang tayo. Para later kapag nag-publish ako, ma-o-overwrite kasi yung nandito. So, mawawala na yung copy, lahat ng designs na ginawa ko sa naka-publish na theme, ma-overwrite siya nung ipa-publish ko. So, make it a habit again, mag-duplicate. So, eto i-publish ko na 'to. And then customize, ayan. So kung titignan niyo 'tong mga three dots dito 'no, marami din siyang, anik-anik dito kung gusto niyo mag-preview, duplicate, mag-rename, i-download niyo 'tong theme file na dine-design niyo, puwede rin mag-edit ka ng code dun sa backend, pero for now dito lang muna tayo, customize. Ayan. So, bago tayo mag-start na mag-design, i-explain ko lang briefly etong ano, customizer natin or etong page builder ni Shopify, okay? So, dito sa taas makikita niyo nandiyan yung name, eto yung naka-live na ano na. Pero usually kung nagko-customize kayo sa backend, huwag niyo muna siyang i-live para hindi nakikita yung mga pinaggagawa niyo, okey? Pero for the sake of this tutorial ni-publish ko na siya, okey? So, makikita mo dito sa taas itong pinaka-header, meron ditong desktop view, para nakikita mo anong itsura niya sa desktop. Meron ditong mobile view, anong itsura niya sa phone. Tapos kapag widescreen naman, ayan siya. So kapag nagde-design kayo, make it a habit rin na i-check yung bawat devices, yung mga dimension kasi 'pag nagkaiba na siya, nababago rin yung design niya. Eto naman, ang purpose naman nito is para i-turn off, makikita niyo yung mga may ganyan 'no, parang dotted line, ganyan. Parang indicator na nandiyan ka sa section na 'yan. Kung gusto niyo i-turn off 'yan, parang inspector, ayan, inspector tool ang tawag sa kanya, para makita niyo siya ng hindi naggaganon. I-click niyo lang 'to. Pero kapag gusto mong i-activate, ayan, makikita mo na naman yung mga blue na border, okey? Tapos dito naman sa taas, dito natin makikita yung mga ide-design natin na pages. Etong homepage makikita mo dito, ayan. Kung gusto mong i-design yung homepage, dito ka magpunta. 'Pag gusto mong i-design yung product page, dito ka magpunta. Meron tayong default product page, yun lang muna i-select natin. So, mapupunta ka na sa product page, eto na yung itsura niya, okey. Tapos puwede ka ring magpunta sa collection, default collection. Kung gusto mong i-ano, mage-gets niyo yan later kapag, ine-explore niyo na siya kung anong ano ba 'to, anong page ba 'to. Ganyan. So, i-explore niyo lang later lahat. Ito yung pages. Dito natin ide-design yung contact page, yung about us, mga ganyan. Yan. So, explore lang natin lahat 'to. Nandito rin yung cart page, checkout, yung customer, yung usually yung login, gano'n, other pages. So, dito lang. So, we will start with the home page. Okay, header yun. Ito naman markets, ito yung default. Kung international tayo, kung nababago-bago yung for example, meron tayong international na customer, puwede nating baguhin din yung design for that specific ano lang. Pero kung gusto mo naman default or, international or Philippines, pareho lang naman sila ng design, 'wag mo ng baguhin, default ka na lang, okey? So, dito naman sa side, guys, 'wag kayong malito, sino dito ang naka-desktop? Type me lang kung meron ditong naka-desktop. Kasi ako laptop gamit ko, eh. Ayan, kung naka-desktop ka baka malito ka kasi, sa wider screen yung, etong nandito sa left side panel ko usually nag-a-appear siya dito sa kabila, sa right side. So, wag kayong malilito. Kunwari kinlik ko 'tong si image banners, 'di ba nandito siya? Pero kapag paliitan ko yung screen ko ha, ayan. Kapag naka-desktop ka nandito siya sa kabila. Pero kung laptop ang gamit mo, 100, ayan, 100% nandito lang siya. So, wag kayong malilito dun ha.
Pero parang mas gusto ko ng wider. Ayan, i-wide ko na lang, naka 80% ako ngayon. So dito naman, meron naman tayong sa left side, meron naman tayong tinatawag na sections, theme settings, and yung mga naka-embed na apps. Kung gusto mo bang i-turn on yung app na ano, dinownload mo, dito mo sila makikita. Lahat ng apps, okay? So mag-start tayo sa sections. Dito sa sections, ang ibig sabihin nito is, eto, wait lang, tanggalin natin 'to. Section, hero banner, featured products, 'yan magkakaibang section 'yan. Kung gusto mo pang mag-add ng section later, mag-add ka ng collection list, another section na naman 'yon. So bawat i-a-add mo dito makita mo naman if section. Okay. Kapag block naman guys, nasa loob siya ng section. Okay, ito yung tinatawag natin na hero section. Okay, itong pinakataas, image banner or hero section. Dun sa loob ng image banner meron tayong tatlong blocks. Etong si, tawag dito, heading, meron tayong buttons, kung gusto mo pang mag-add ng text puwede rin. So, sa loob ng section ang tawag dun blocks, okey, huwag kayong malilito. Ano pa ba? Etong header and footer menu hindi 'to nagbabago guys, kahit saang page ka magpunta sa yung design mo kay header tsaka kay footer pareho lang siya. So, you don't have to, design every page na. Header at footer pareho na lang siya. Ang nagbabago-bago lang is nandito sa loob ng template na 'to. I'm not sure sa iba, pero kasi ako ang una ko talagang ginagawa parati is mag-a-add muna ako ng sections. So, ang sections natin dito sa homepage yung ide-design natin, 'di ba? Meron ako ditong copy. Wait lang. Huwag kayong mag-alala kasi bibigyan ko rin kayo ng copy mamaya. Pero hindi ko muna siya ibibigay ngayon kasi baka unahan niyo na naman ako mag-design. Ayan, eto siya. Ito yung structure natin sa homepage. So, meron daw tayong header, hero banner, multi, collection list, dalawang image with text and footer. So, ako ang ginagawa ko, minsan kasi may mga na-encounter ako na builder strategies or developers na bago. Dine-design na nila parang nagwo-worry na sila sa design ganyan. It would be best kung i-a-add mo muna yung structure na kailangan mo. Ano yung pinakamalapit na structure na kapag tinignan mo yung design mo, yung pinakamalapit lang na section na puwede mong gamitin dun. So ako, i-a-add ko na si hero banner. Andito na siya, actually naka-default siya, image banner. I-a-add ko lang siya, hindi ko muna ide-design na, i-a-add ko lang. Etong si featured collection, hindi ko naman siya kailangan, so buburahin ko siya. Si collection list, burahin ko muna. So guys, kung merong laman yung template nyo ngayon, burahin nyo muna lahat. I i-add lang natin si image banner. Okay? Okay, so i-add ko naman next. Feeling ko, kunwari newbie ako, feeling ko etong section na 'to, multi-column ang puwede kong i-add dito. So i-a-add ko lang siya. Later kapag mali ako, hindi siya, eh, di maghanap ulit ako. Pero since parang ganito yung itsura niya, i-a-add ko lang muna siya, hindi ko muna siya ide-design. Tapos i-add ko yung next section, balik ako dun sa Figma ko. Collection list. Ayan, alam naman na natin 'yan, hindi na siya mahirap. Hanapin ko lang si collection list. And then next section would be image with text. Ayan, image with text. Ayan, dalawa actually yung image with text natin, so i-ano ko lang 'to. 'Pag ano, ganito naman yung secret niyan guys, para mas madali niyong ma-visualize kung fit ba yung section na yun dun sa design na ginawa niyo. Kapag nag-hover ka naman dito, ayan makikita mo naman dito yung ano, yung preview nung section na yun, ayan. So makikita mo naman siya. Kung kailangan mo lang ng text, eh rich text lang yung gamitin mo, and dito naman yung itsura niya. Okay, so image with text yung kailangan ko na last. So, meron na akong kumpleto na ako ng structure. Nabawasan na yung trabaho ko, meron na akong structure. Again, yung sinabi ko kanina, si header tsaka si footer, nandyan na yan. Hindi ko muna sila gagalawin. Okay? Header and footer, nandyan na. So, tignan natin kung anong itsura nung inad ko na dito. Meron ako netong, ay, pwede na ba to? Hindi pala. Wait lang. Save ko lang sa grid. And also make it a habit na mag-save ha, kasi minsan nangyayari talaga siya guys, si, Shopify nagkakaroon siya ng parang yung server issue ganyan. So, sayang kasi yung ano, yung nagawa mo if ever.
magkakaroon siya hindi siya mase-save. Ayan. So, eto na yung itsura para lang ma-visualize niyo kung ano nang nangyari dun sa pinaggagawa ko. Nag-add ako ng hero banner. Kita niyo puwede niyong i-install 'to si Go Full Page na Chrome extension, pero later na 'yun ha. Ayan. So, meron na akong multi-column, meron na akong collections list, meron na akong image with text na dalawa, okey? So, kung nakita niyo yung image with text dito, yung isang picture nandito dapat, pero okey lang kasi later ko pa naman siya ide-design. Importante lang kumpleto na yung structure ko. Bawas na yung trabaho ko kumbaga. Baka kasi nag-overthink ka, mag-design-design ka na diyan, hindi pa pala kumpleto yung structure mo, parang gano'n. Alright. So, next na gagawin natin, so na-add ko na yung mga structure, okey na ako diyan. Puwede na rin natin gawin 'tong si ano, si footer. So, si footer ang ilalagay lang naman usually dito, ano ba yung nandun, 1, 2, 3, tatlo lang naman. Tatlo lang si footer, tsaka madali lang 'to. So, i-drop down ko lang siya, mag-add lang ako ng block. Brand information yung nauna, eto siya brand information, yung konting write-up about your mission, vision, parang gano'n. Tapos etong dalawa, parehong menu na 'yan. So, i-add ko lang dito si menu. Huwag kayong mag-alala guys bibigyan ko kayo ng time para gawin 'to. So, kung gusto niyo na akong sabayan, 'wag muna kasi para maintindihan niyo yung sinasabi ko. So, mag-add ako dito ng menu and another menu, okey? Eto na yung itsura niya. Since wala pang laman yung brand information ko, blanko pa siya. Pero kung makikita magho-hover ka dito, makikita mong meron siyang sariling block dito, okey? Tapos sa header naman, puwede ko na ring gawin 'tong sa header. Tanggalin ko na yung announcement, pero sige, ipakita ko lang sa inyo yung purpose ng announcement bar. Alam niyo naman na 'to, ita-drag ko siya sa taas. Announcement bar, puwedeng ayan, "Welcome to our store," or puwedeng, "Free shipping in US." Parang puwedeng gano'n lang. So, save ko na siya. Nakita niyo yung ginawa ko, guys? Puwede siyang ano, puwede siyang i-drag-drag, pagpalit-palitin ng puwesto, puwede mo yung gawin, okey? Puwede mong gawin yang ganyan. Puwede mo rin siyang i-collapse. Kanina 'di ba nakaganyan 'yan, para konti lang hindi kalat, puwede mo siyang i-collapse na ganyan para hindi siya makalat, okey? Eto rin, kung makikita mo 'tong, trash bin na icon dito, ibig sabihin buburahin mo yung section na 'yan. Or kapag dito naman puwede mo siyang i-hide. Ayan, kapag nakita mo yung maliit na mata, nandito lang yung section na yan pero ngayon hindi ko pa siya kailangan so iha-hide ko muna siya. Ayokong burahin kasi sayang yung dinesign ko magagamit ko naman siya later, parang gano'n. So i-hide mo lang siya and huwag kayong malilito later baka kasi sinasabi niyo, "Meron naman dito pero hindi siya nag-a-appear dito sa may ano, view." So, kasi naka-hide siya, alright? So, so far ba clear? Ibibigyan ko na kayo ng time para mag-add ng structure. So, ang next na ginagawa ko is magse-set ako dito sa theme settings, okey, ayan. So, dito sa theme settings, i-explain ko lang ulit briefly kung ano yung mga nandito. So, logo, ano naman na madali lang intindihin niyan, dito mo ila-add si logo mo, colors, dito mo i-add yung mga kulay mo, eto yung mga fonts na gagamitin mo, animation kung meron man. Buttons, 'yan. Eto hindi ko na rin masyadong i-explain. Product card, ibig sabihin yung sa may product page. Sige pakita natin. Ayan, eto si product card. Um, collections card, balik tayo kay homepage. Ayan, collections card, eto siya. Eto, collection cards ang tawag sa kanya. Tapos vlog, kung meron kayong vlog, ganito rin itsura ng vlog, eh, parang image din siya nung vlog mo tapos yung name nung vlog, gano'n siya. Tapos content containers, eto tawag dito mga containers 'tong mga 'to, kung saan nakapaloob yung mga kung ano man yung nandiyan sa section niyo. Images man 'yan, text man 'yan. Drawers, eto yung mga kunwari yung cart mo, sige mag-add tayo ng isang product. Meron naman na akong isang product, eh. Wait lang, pakita lang natin si ano, kunwari nag-add ako ng ano, ng isang product dito, si noise cancelling. Huwag niyo ng pansinin yung product ko guys, kasi iba siya. Ayan, ang tawag dito, pop-up siya.
pop-up cart yan. Pero kapag binago ko 'to, ah, nasaan yung cart kanina? Yung cart gawin ko siyang drawer. Mag-a-add ulit ako. Eto ang drawer, okey? Eto yung drawer, nagpapakita ng ganyan, okey? So, ang gagawin ko ngayon is i-aano ko na 'tong mga theme settings na 'to. Etong iba naiintindihan niyo naman na 'yan, yung checkout, custom CSS guys. Meron tayo nito, meron akong ibibigay sa inyo na code para lang ano, para lang, maayos yung design, yung mga fonts ganyan. Pero try natin na 'wag muna lagyan ng style, okey? 'Wag muna natin siyang lagyan ng style, tignan natin kung anong itsura niya. Ginawa ko lang 'yun para ma-achieve natin kahit papaano yung design na nandito, okey? So, ang una kong gagawin, mag-a-add ako ng logo. Meron na kayo dapat logo. Ayan, ako na-upload ko na 'to ha, pero kayo kapag kunwari first time niyo mag-upload nung logo, ayan select yan add images ta's piliin niyo lang dito sa ano niyo yung logo, okey? Pero since na-upload ko na siya kasi nga siyempre bago ako nag-ano pinractice ko muna kung ano yung mga yung settings. Mag-a-add ako ng logo and immediately makikita niyo dito magbabago siya, okey? Tapos ang desktop logo width gagawin ko siyang 160. Etong ano hindi to, anong tawag dun, puwedeng magbago etong number dito, kung gaano kalaki yung logo niyo. Depende siya dun sa type ng logo kasi ako landscape siya so gusto ko 160. Pero kung kunwari bilog 'to na malaki baka mas maliit, usually nasa 100 ganun lang ako, eh, kung malaki na bilog. Pero since pa-landscape yung logo ko, yung pagkaka-design niya, gagawin ko lang siyang 160. And isisingit ko lang na conversion-wise kapag, conversion optimization yung inaano natin dito, hindi necessary na sobrang laki ng logo mo. Although it would help sa brand recognition kasi as long as nakikita nila yung logo mo, hindi na kailangan sobrang laki kasi minsan yun nakikita ko ang lalaki ng logo nila. So, ang tendency nun lumalaki 'tong padding. Kapag malaki yung padding mo dito, balik tayo sa home. Kapag malaki yung padding mo, parang kalahati na lang nitong hero banner yung nakikita, mas dini-display nila yung logo. Big no-no yun kapag conversion kasi ang una nila makikita dapat is etong hero banner kasi nandito kung ito yung best place for you to position your brand. So, paliitin lang natin 'yan. 'Yan 160 tapos yung favicon na tinatawag, meron ba akong pin-repair for favicon? Sige, tignan natin. Sana meron. Mukhang wala akong na-prepare for favicon, ano na lang, same na lang. Puwede niyong gamitin na lang yung same mamaya dun sa logo niyo. Pero ipapakita ko kung ano ba si favicon. Pero sabi nung friend ko na designer, ang tawag daw sa kanya dati is favicon. Ayan, so nakapag-add na ako ng logo, nakapag-add na ako ng favicon. Ang favicon is dito siya mag-a-appear, okey? Recently lang meron akong na-audit na website, ganyan, wala siyang favicon. So, dapat talaga, pangit yung nilagay ko na favicon kaya ganyan yung ano. So, later, siguro part na lang ng assignment niyo yun, gumawa kayo ng ano, square, square na favicon. Parang eto, ganyan. Eto yung mga favicon, okey? So, nakapaganda ako ng logo and ano, colors naman ngayon. So, si color, nandito siya dapat guys sa ano. So, kung meron kayong copy ng store details, magbe-base tayo dito sa ano ha, magbe-base tayo dito. So, si scheme 1. Ang gagawin natin kay scheme 1, ang background niya is F5 or F1 basta wag tayong gagamit ng FFFF tsaka 000 kasi masakit sa mata yung black tsaka white. So kahit papaano dapat medyo grayish white ganyan, tapos medyo ano na black, hindi yung sobrang tingkad na black, gano'n. So kung meron kayo nito, ayan puwede niyong gamitin 'tong mga tone na 'to or hex code na 'to. So yun yung background ko, scheme 1 yan. Sa text okey na ako sa 1212 basta wag lang siyang 00. Solid button background, gusto ko dito yung yellow. Ibig sabihin nito,
yung button dito, or eto. Ito yung solid na tinatawag. So, yung solid, ang magiging ano daw niya, kulay niya is yellow. Tignan niyo, nagbago siya. Tapos, yung label naman niya, yung text dun sa loob, gusto ko 1 to 1 to siya. Ayan. Tapos, outline, sige, okey na yung black. So, ganito siya guys, kapag nag-drop kayo ng hex code dito, makikita mo naman yung recently selected. So, later mag-add pa kayo ng ibang color scheme, ira-rumble-rumble niyo lang yung mga kulay, i-click niyo na lang 'to, hindi na kayo magka-copy paste. Okey? So, bibigyan ko muna kayo ng time para mag-add ng logo tsaka mag-add ng colors. So, yung color, hayaan ko muna siya diyan, ganyan. Yung font natin will be, Fira Sans. Ang heading, ayan, puwede mo siyang i-search, pero kung masipag ka maghanap, eh, scroll down mo lang hanggang makita mo si Fira Sans. Fira Sans, bold ang ating heading. Select mo lang 'yan. Okey, again, i-click lang natin yung sumunod na section. Headings, font is Fira Sans bold. Okey na 'to, 'tong nasa baba, ganyan. Wag niyo na siyang, ah, galawin 'tong anong tawag dito, basta 'to. Tapos yung body naman, ang font natin is, I'm not sure kung paano yung right na pronunciation for this, kung Lato ba, Lato? Ayan, regular lang siya. Lato na lang, Pinoy naman tayo, eh. Ayan. Again, ang heading natin, Fira Sans bold and body is Lato. Okey? So, madali naman yun gawin, bibigyan ko kayo ng 1 minute para i-add siya, and magpo-proceed tayo kay layout. So, mag-proceed na ako kay layout naman, madali lang naman 'to. As is na actually si layout natin, 1, 2. Etong page width na tinatawag, i-explain ko lang. Eto kung gaano siya kalapad dito. Kung makikita niyo, 'di ba buong ano 'to, buong page 'to. Tapos yung mga nandito is eto yung tinatawag na page width, 1, 2 lang siya. Pero kung tignan niyo yung difference, kung lalakihan ko pa siya, ibig sabihin sasagad pa siya dun sa dulo. Tignan natin yung difference. Nakita niyo ba yung difference? Ayan na. Ayan. So, kung depende dun sa design niyo, kung gusto niyo ba mas nandito siya, yung parang pinaka-indent niya dito sa gilid, ayan. Yung width dito niyo siya babaguhin. Pero sa design na 'to, okey na ako sa 1, 2. So, page width is 1, 2 lang tayo. Tapos yung mga sumunod dito as is na siya, okey? 'Pag again, layout, page width, 1, 2. And huwag kayong mag-alala kung hindi niyo siya ma-memorize, baka kasi nag-worry kayo na later 'pag kayo na lang yung nag-design, hindi niyo na alam kung paano 'to i-navigate. Bibigyan ko naman kayo ng copy, and then later kapag paulit-ulit niyo na siyang ginagawa, mame-memorize niyo na kung ano yung purpose ng mga sections na 'to, okey? So, mag-proceed tayo kay animations. Ang animations, guys, etong reveal on scroll, ibig sabihin etong mga sections na 'to, mga blocks and all, kapag nag-scroll daw tayo, ano yung magiging animation niya. Gusto niyo hover effect naman, ang ibig sabihin nito kapag nag-hover kang ganyan, kapag ginano mo yung mouse mo dito, yung cursor ng mouse mo, gusto mo ba, vertical lift, aangat siya, parang gano'n? Ayan, nakita niyo parang umaangat siya kapag nagha-hover ako, or 3D lift, tignan natin yung difference. Ayan, kapag 3D para siyang nagpa-pop out ta's nagkakaroon siya ng shadow. So, ako parang mas cute lang yung vertical lift, or puwedeng kahit wala na, pero bahala kayo dito. Pero ako vertical lift na lang yung ginawa ko. Indicator lang na ano 'to, merong link, parang gano'n. Okey tayo sa animations? Sumabay na lang kayo ha, madali lang naman siya. Okey, mag-proceed naman tayo kay buttons. Kay buttons guys, ang ano niya, thickness 1, corner radius, eto na guys. Etong mga sumunod na sections dito kay buttons, variant fields, and inputs, ang gagalawin lang natin dito, corner radius, gagawin lang nating sagad 40. The rest, okey na 'yan, 'wag na nating gagalawin. So again, buttons, variant fields, and inputs, gawin niyo na. Gawin lang natin 40 yung corner radius niya. And i-explain ko, ay naka 40 na pala 'to.
I-explain ko kung ano ba yun. So, kung nakita niyo ano ba yung binago natin na ginawa nating 40%. So, kung titingin kayo sa screen ngayon nakita niyo 'tong button na 'to, eto siya. Kung makita niyo yung paligid niya, yung border niya is parang naka-curve na ganyan, kasi ginawa nating 40. Pero kung gagawin natin na 0, magiging sharp yung edges niya, sharp ang tawag dun. So, nakita niyo naging sharp. So, kaya ko siya ginanon kasi yung nasa design na kina-copy ko is naka-40 yung ano, yung mga buttons natin. Ayan, naka-40 siya. So, yun yung kina-copy ko ngayon, yung ini-implement ko. Kapag naman itong variant pills naman, 'pag nagpunta ako sa product page, kapag may mga variants ako, eto variant ang tawag dito. Etong noise cancelling regular, yung radius niya makita mo naka-ano rin siya, oh, nakaganyan, parang naka-papils. Pero kapag tinanggal ko yung radius niya, same lang nung nakita niyo kanina, magiging sharp yung edges niya. So, mas cute kasi for me, naka-base kasi siya alam niyo depende actually yan dun sa look and feel ng brand. Kasi etong brand natin, paano siya, pakurba-kurba siya, hindi siya yung sharp. May mga logos kasi na sharp talaga yung mga ano niya, edges niya. So ako, since curve siya, ito na yung inaano ko and yung look and feel niya sa entire website. So, hopefully naintindihan niyo naman. Inputs naman, ito yung sa email. Email naman 'to. Eto siya. Inputs ang tawag diyan, maglagay ka ng email, okey? So mag-proceed tayo kay product cards naman, wait lang tignan natin yung settings ko. Product cards, product card. Meron din corner yeah, okey. Si product cards naman yung mga mas malalaki naman na items natin, 16 lang po yung ano natin, corner radius niya. 16 lang 'to. So, puwede na kayong ano, mag-implement diyan sa baba kapag may nakita kayong corner radius, papalitan niyo lang siya ng 16. Medyo magka-curve lang siya, hindi siya as in naka-ano ganito, may pakurba lang ng very light, ayan. Collection cards naman, card siya, sa style natin naka-card siya tapos scheme number 5. I-change ko lang 'to ng scheme number 5 and then later kayo ang mag-figure out kung paano ise-set yung gano'ng kulay. Pero magbabago 'to ng blue ha, ayan. So, bigyan ko na kayo ng copy nito para ma-implement niyo na yung iba. Yung iba kung walang nakalagay, as is lang siya, hindi niyo siya gagalawin. Okey na tayo dito 'no, check out custom CSS, sige. Babalik na tayo dun sa sections natin, yung ginawa natin kanina. Balik lang ako sa my homepage, ayan. So, eto na yung ginawa natin kanina, paliitin ko lang yung screen ko, 80%, ayan. Ang gagawin ko, magsasalpak na ako ng mga images. So, dito sa image banner yung uunahin ko. Collapse muna natin 'to. Sa image banner, ilalagay lang po natin yung image na binigay ko sa inyo. So, i-a-upload ko siya, add image lang ako. Yung image na 'to, kung alam niyo, kung natatandaan niyo yung image na 'to, siya lang yung ilalagay natin. So, wala akong ibang gagawin ngayon kundi mag-a-add ng image sa lahat ng sections and then later babalik-balikan ko sila isa-isa para mag-add naman ako ng text. So, na-add ko na yung hero banner ko, ayan. So, hero banner, eto siya. Dito naman ang next natin, kasi kung titignan natin yung design natin, etong mga free shipping, icons naman ang ilalagay natin dito. Pero makinig muna kayo ha. Ang default kasi ni ano, ni Dawn is 3 lang, pero yung column natin dito or column natin dito is 4 siya. So, ang gagawin lang natin dito, mag-add lang tayo ng isa. Nakita niyo yung ginawa ko, meron ditong add na isa pa. Burahin ko lang ulit, add lang ako ng isa and nakita niyo bumaba yung isa. Pero nandito kasi is, isang buong section, walang bumaba dapat. So, pupunta ako sa pinaka-head, pinaka-ano nila, gagawin ko lang 'tong number of columns on desktop is 4. So, dapat meron na rin kayo nito nasa Google Drive. Eto lang yung i-a-add natin na pictures. Kung paano para mag-add ako ng picture, so click ko lang per column na 'yan or dito puwede naman.
Ayan, so kung ika-click ko 'yan, mapupunta naman siya dito. I-click ko 'to, makikita niyo nagbabago-bago yung naka-highlight dito. So, meron akong dalawang options, puwede dito ako mag-click or dito na ako mag-click mismo. So, mag-a-add ako ng picture dun sa una, select image, and i-ano ko lang, upload ko lang yung mga pictures. Gano'n siya mag-add. Okay, so i-share ko ulit yung screen. Let me know ha kung magulo. 'Wag niyo munang pansinin yung nakasulat dito sa baba niya. Image lang po muna tayo, wala muna tayong ibang gagawin kundi mag-a-add lang nung mga images and icons. Okay? Okay, done na. Madali lang naman i-upload, eh. So, mag-proceed ako sa next, ha. Nasa collections, kakahiya may gewang dito. Mag-proceed tayo sa collections page. So, meron tayong tatlo. So, para mag-appear yung images dito, dapat i-add ko na rin yung collections. So, i-collapse ko muna 'to, punta ako kay collections. Tatlong collection lang naman yung ginawa natin kahapon. So, iki-click ko lang yung first collection, tapos i-a-add ko bahala kayo kung anong gusto niyong i-add. Sige, si hoodie yung gusto kong mauna. Ayan. So, kung makikita niyo, automatic na nag-add na yung picture dito kasi kung ano yung ilagay niyong image dun sa backend kahapon, siya yung mag-a-appear dito. Kung gusto niyong palitan 'tong image, papalitan natin dun sa backend sa my collections page, okey? Yung image dun ang papalitan. Make sure na iki-click natin yung select sa baba, select, okey? Next na item ko naman is mousepad, sige. Ayan, next na item ko naman, click lang 'yan, select collections, mugs. Ayan, so meron na tayong collections. Mag-proceed tayo sa next section. So dito, kung makikita niyo yung design natin kanina, etong image dapat nandito siya sa kabila, okey? Ang gagawin natin diyan, image with text, hanapin natin yung desktop image placement. Gusto ko naka-image second siya. Mauuna yung text, pangalawa yung image. Kasi dun sa design natin, ganun yung itsura. Okey, pakita natin yung Figma. Sa Figma natin, pangalawa yung picture. Okey, na nauna na image with text. So, gano'n i-add natin 'tong image na 'to sa una, i-add natin 'tong image na 'to dun sa pangalawa. Etong mga ano na 'to, ako lang yung namili, bahala kayong mamili kung ano yung image na i-a-add niyo diyan, okey? So, mag-add lang ako ng isa, una, eto si Kuya Guy. Okey, mag-add din ako nung next. So, bahala kayong mamili diyan, okey. So, gusto ko muna na ituro next, bakit isa lang yung color scheme natin kanina. So, kung nakita niyo dito sa collections na 'to, iba yung kulay niya, naging ano, naging blue. So, ang gagawin ko ngayon, mag-a-add ako, punta lang ako ulit dito sa settings, tapos paglalaruan ko yung kulay, hanapin ko yung color scheme na nilagay ko dito is color scheme, sige ano natin, color scheme 5. Ay hindi, tama, color scheme 5. Color scheme 5 tayo, tapos punta ako dun sa theme settings, babaguhin ko yung kulay. Actually puwede na dun, eh. Ulitin ko ha, nandito ako 'di ba, nagbago yung kulay. Puwede ko nang i-edit dito, color scheme 5. Pero 'wag kayong mag-e-edit dito kapag kunwari color scheme 1 ang ginamit ko, 'wag kong i-e-edit dito kasi lahat ng ginamitan ko ng color scheme 1 magbabago lahat siya. Kaya ako mag-a-add ng bago, okey? So, color scheme 5, gusto ko sa color scheme 5 hindi ko muna gagalawin 'tong tatlo, kasi naka-design 'to para sa ibang, sections naman. Eto lang muna kasi yung example ko kasi eto yung nabago yung kulay, eh. So, color scheme 5, i-edit ko lang yung kulay niya. Gusto ko ang background is F5 pa din. Tapos gusto ko yung text, meron namang label dito so maintindihan niyo na kung ano yung gagawin niyo. So, yung text gusto ko 1212, tama. Tapos etong button label niya, okey, yung button niya solid background is kulay yellow pa din. Ang CTA natin or buttons natin kulay yellow, ha. Tapos yung label or yung text dun sa loob ng button is puti. Ay hindi, black. Black siya. So, ganyan lang siya.
Outline, okey na yan. Shadow, okey na siya. So, color scheme 5, eto po ang color scheme 5 natin. Puwede niyo ng baguhin si color scheme 5. Gusto ko lang ipakita yung parang pinaka-legend nito. Kapag nakita mo yung letter A, yung letters diyan, ibig sabihin niyan yung kulay nung font niya, kulay black. Okey, nakita mo yung letter A diyan, yung font dito ang kulay niya is white, okey? Tapos 'pag nakita mo naman 'tong pinaka-background niya, ibig sabihin ang kulay ng background niya is puti. Dito naman pinakakulay nung entire background ng section na 'yan is yellow. 'Yun yung ano nito para maintindihan niyo. So, ang gagawin ko muna ise-save ko 'to tapos ipe-preview ko. So, kung gusto niyo mag-preview, i-view natin ngayon kung ano na yung nagawa natin. Ayan, so i-screenshot ko 'to, i-compare natin yung so far nagawa natin sa loob ng ilang minuto, pangit 'di ba? Sa loob ng isang minuto from yung naunang ano natin, screenshot natin. Kahit papaano meron na siyang pinupuntahan parang gano'n. Kasi eto yung una natin kanina, eh, structure lang siya kanina. Pero ngayon, sa span ng ilang minuto, nakagawa na tayo ng ganito, okey? So, magde-design pa tayo ulit, magbalik tayo kay header naman ngayon. Kay announcement bar, oh, sige okey na 'yan black. Kay header, ang kulay natin kay header, color scheme natin is color scheme 2. Ayan, nagbago yung kulay. Tapos, gawin na natin yung settings guys, ha. Ang desktop logo position natin is upper left, which is, middle left pala, okey? Ang menu natin, gamitin natin yung menu na ginawa natin kahapon, yung main menu niyo na ginawa niyo kahapon, i-select niyo lang yun, okey? Sumabay na kayo, ha. Again, desktop logo position, middle left, menu, main menu, tapos desktop menu type, drop down, okey na tayo diyan. Sticky header on scroll up, as is na 'yan. Show separator line, as is na rin 'yan, okey. Color scheme natin is color scheme number 2, ayan. Tapos itong menu color scheme, ibig sabihin siya 'to kapag nag-drop down kayo dito, babaguhin natin 'to ng color scheme number 3. Maganda ba si 3? Ayan. So, dapat ganyan na yung itsura niya, okey. Tapos the rest country or region selector, naka-as is na rin yang mga 'yan. 'Pag mobile view naman, naka-center lang po yung ano natin, unless gusto niyo siyang ilagay sa left. Pero gusto ko kasi sa mobile view, nasa center siya, ayan. Tapos ang ano, ang padding, babawasan ko lang siya, gagawin ko lang ng 8, okey? 'Pag nag-change ka ng padding sa mobile, magbabago rin siya sa desktop, gano'n siya. So, sige na, bibigyan ko kayo ng siguro 2 minuto para i-implement yung pinakita ko sa inyo. So, mag-proceed tayo sa next section which is the hero section or hero banner. So, meron na tayo dapat picture dito. Ang settings nito, nakikita niyo dito may second image 'no, pero 'wag muna natin lalagyan ng second image. Okey na 'to, kasi ipakita ko lang kung anong itsura niya kapag meron tayong second image, ha. Dalawa yung mag-a-appear na picture dito. May mga puwede naman, pero yung ano, ginawa ko kasi is designed siya na pang-isahan lang. So, ganyan lang siya. Ang gagawin natin dito, maglalagay na tayo ng message. Ang message natin dun sa una is, hanapin natin, hero banner. Yun yung ilalagay natin dito sa mas malaki. Tapos yung isa naman, fashion, is dun sa mas mababa, dun sa pangalawa. I-click lang natin 'to, i-drag natin sa baba ng heading natin, headline pala, para magkasunod sila. Tapos etong buttons, makinig muna kayo dito sa buttons guys. So i-click ko 'tong buttons, yung magiging settings nito is tatanggalin ko 'tong outline button. Kasi usually kapag outline button, secondary na CTA lang 'yan. Pero gusto natin solid siya. So tatanggalin ko 'to para mag-iba yung kulay niya. 'Di ba nag-iba siya, naging solid yung background. Tapos papalitan ko lang 'to ng shop now. And yung link natin ilagay na lang natin, sige okey na 'yan, all hindi, collections ang i-select natin. Collections,
Sige na nga, i-all collection ko na lang siya. Pero kayo kahit anong puwede niyong i-link dito. Tapos ang kulay na pipiliin natin, balik tayo dun sa pinakataas niya, image banner. Ang dito sa base dito sa design kasi natin, ang kulay ng button dito is supposed to be yellow. So kung ano yung nagawa natin na color scheme na yellow yung ano, siya 'to, color scheme 1, tama ba? Ayan, color scheme. Pero kung nakita niyo guys, black siya, parang ang pangit ng black 'di ba? So ang gagawin ko ngayon, gagawa ako try ko 'to, pareho lang pala. Gagawa ako ng isang color scheme, balik ako dun sa kulay, mag-a-add ako ng isang color scheme na yung background niya is as is, tapos yung text niya gusto ko white kasi tignan mo nag-blend siya sa background, hindi nakikita. Tapos yung solid button, pareho lang, okey na ako diyan, ayan na siya. So papalitan ko lang ngayon yun, i-click ko lang ulit 'to, ay hindi, eto i-click ko 'to, papalitan ko yung color scheme nung kakagawa ko lang. Ayan, designs that speak. Tapos yung overlay puwede ko pang dagdagan 'yan, para mas mag-darken yung background niya, para mas mag-stand out 'tong si ano, si text, okey? Tapos ise-save ko na siya. Pero gusto ko etong text is nasa gitna siya, um, middle center siya, para nandito siya sa gitna, ayan. So far ba clear yung ginawa ko guys? Puwede na kayong mag-proceed. Po-proceed ko na sa next. So, dapat meron na tayong hero banner. Dito na tayo sa multi-column naman. So, ang gagawin natin dito, ayan, tapos na si Jen. I-click lang natin 'to, tapos makikita natin dito etong heading, buburahin lang natin 'yan. Ang gawin natin dito, burahin na rin natin 'tong mga text, kasi ang kailangan lang natin dito is yung pinaka-heading niya, headline niya. Click lang, tanggalin natin yung description, okey? Ayun, ulitin ko lang yung ginawa ko. Click natin yung multi-column. Kapag, mag-e-edit kayo ng block versus section, kapag gusto niyo i-edit yung pinaka-section, i-click niyo lang dito sa labas ng block. Kapag gusto niyo naman i-edit per block, click niyo lang per block. So, labas tayo, sa section tayo, i-click lang natin 'to. Puwede rin naman dito, dito ko i-ki-click or dito ako magki-click sa mga blocks, okey? So, balik tayo kay section. Okay. Sa section, ang heading natin, hindi na siya necessary kasi binura naman na natin yung heading. Heading yung text kanina diyan, 'di ba? Since binura naman natin, hindi na natin gagalawin 'to. Tapos yung image width, gawin natin na 1/3 lang para lumiit yung picture. Ayan, tapos image ratio, naka-adapt to image muna tayo. Naka-square siya. Naayos na natin 'to kanina, 4 na dapat yung number of columns. Column alignment, i-center natin siya. Tignan niyo yung magbabago dito guys, naka-left align kasi ngayon 'to. Ngayon i-center natin siya, ayan. Tapos etong ano, secondary background, tignan niyo dito sa gitna, dito sa ano, kung ano mangyayari. Kapag naka-none siya, nawawala yung parang pinaka-background lang niya. Parang mas gusto ko yung gano'n. So, depende pa rin sa inyo kung mas gusto niyo ba na ganito or meron kayong parang konting kulay gray na background. So, bahala kayo. Ako, i-none ko na lang siya. Button label, para mawala po ito, hindi natin 'to kailangan, buburahin ko lang 'to. So, in the future 'pag na-encounter niyo na merong ganito, hindi niyo naman kailangan 'tong block na 'to, buburahin ko lang siya, yung label. Ile-leave ko lang siya na empty, okey? Tapos ang color scheme natin dito for this section is, I believe color scheme 1 lang din naman, hindi na natin 'yan babaguhin. Tapos sa mobile layout daw, gano'n natin siya. Anong itsura? 'Pag naka-swipe on mobile siya, ibig sabihin ganyan. Kita mo? Kapag naka-mobile view ka na, ise-swipe mo siya left or right. Or kapag tinanggal mo 'to, ang pangit kasi masyadong mahaba, 'di ba? So, dapat naka-enable 'tong swipe on mobile view, ayan. Tapos kapag dalawa naman, ganyan siya.
Pero sa'kin mas gusto ko na isa lang. Again, kung mas maganda yung ano niya sa design sa akin, mamili kayo kung dalawa or ano, okey? Dalawa or isa, I mean. Alright, babaguhin na lang natin 'tong text. Ayan, so mag-proceed na tayo sa next is collections as is naman na 'yan, pero later kung gusto niyong baguhin yung pangalan nito, parang for example, content creator collection, bahala kayo kung ano yung gusto niyong ilagay na collections name. Pero ako, as is ko lang muna siya collections, 'yan. Tapos dito kung nakita niyo dun sa design na ginawa natin, yellow daw dapat etong ano niya, yung card. Collections card. So, dito ko siya babaguhin guys. Pupunta ako dito sa settings, hanapin ko yung collection cards, eto siya. Gagawin ko lang na yung color scheme is color scheme 2 para maging yellow 'to, okey? Yung corner radius ko hindi siya nabago, 16. Ayan, so dapat ganito na yung itsura. Again, magpunta tayo sa settings ulit, theme settings. Tapos baguhin lang natin yung color scheme ng color scheme number 2. Pare-pareho ba tayo guys? Yung color scheme number 2 niyo ba is yellow yung background? Dahil kung hindi baka magkakaiba tayo ng naset. Pero puwede niyong baguhin naman paglaruan niyo 'tong kulay dito. Alright, so madali na lang naman yun gawin. So magpo-proceed na ako sa susunod 'no? Alright, so sa image with text, ibibigay ko sa inyo yung text na ilalagay niyo diyan. Madali na lang 'tong mga susunod natin. So magpo-proceed na tayo ngayon. Sabi ko kanina kapag product page naman tayo, dito tayo sa ano na 'to, product page, default. So lahat tayo magpunta na tayo sa product page, guys. Gusto ko lang i-explain, makinig muna kayo. Kapag product page, meron tayong preview dito in case na yung kasi kapag kunwari nagde-design tayo tapos naka-draft siya, hindi natin usually maa-assign para makita yung itsura nung mismong product na ginawa natin. Kung nakikita niyo 'tong preview dito, puwede niyo 'tong baguhin. So change ko 'to, gusto ko makita yung mug, ayan. So kung gusto niyo makita yung ano, mug lang, puwede niyo siyang i-change dito para nakikita niyo siya, okey? So parang pareho lang siya, template, ganyan. Etong related products, iha-hide na natin 'to, guys. Pero puwede namang hindi na. Ako kasi gusto ko kino-customize ko yung mga nag-a-appear dito, okey? So, puwede ko siyang i-hide para maipakita ko kung paano mag-add later ng panibagong ano, featured items or featured collection na ilalagay dito. So, eto yung tinatawag natin na buy box, itong nasa taas, kung saan mo makikita yung buy it now or add to cart, buy box 'to. Yung ibang nasa baba mga additional details na lang siya about the product. So, sa buy box natin ang gagawin natin kung makikita niyo dito ang laki ng picture dito sa baba. So, una ko munang gagawin click ko lang si product information, tapos babaguhin ko lang yung wait lang, product information, babaguhin ko lang yung settings. So, mag-start na tayo sa settings as is na 'yan. As is na siya, wag na nating babaguhin yung color scheme. Tapos dito, enable sticky content on desktop. Ibig sabihin, etong nasa side. Kapag kasi nag-scroll down ka, kapag sobrang haba nito, maaano mo siya, tignan niyo parang naka-sticky siya. Pero kapag hindi, tignan natin, ay hindi niyo makikita kasi konti lang yung ano ko, yung product description ko. Pero hangga't hindi natatapos yung nakasulat dito na product description, hindi aangat 'tong side na 'to. Parang gano'n yung feature na sticky content, okey? So, ang next naman natin, media natin, medium lang ako. Gusto ko medium, ayan. Okey na 'to, as is na 'yan. Media fit, original or fill, tignan niyo na lang kung ano yung best for you. Tapos eto na, yung desktop layout guys, eto itsura. Kasi tignan mo naka-stack siya ngayon. Kapag marami kang pictures diyan, lahat ng iba pang pictures mag-a-appear dito sa baba. Pero kung gaganyan ko naman siya, ganyan yung magiging itsura niya. Pero for me, ang best na ano diyan is thumbnail carousel na lang. Meron siyang thumbnail sa baba,
para kapag marami ka pang ibang pictures diyan, meron lang arrow dito sa sides para ma-scroll mo lang yung ibang pictures diyan. So, sa desktop layout, ang pipiliin natin is thumbnail carousel. Etong desktop media position, nandito lang siya talaga sa left kasi kapag ni-right mo 'yan, ang pangit. Hindi siya yung usual. So, ang rule of thumb kasi, huwag tayong gagawa ng design na hindi naman usual na parang hinakasanayan ng mga tao kasi mako-confuse lang sila. So, ang usual kasi nandito talaga sa side na 'to, yung images, okay. Tapos eto, bahala kayo kung gusto niyo ba na, eto kasi yun kunwari nag-click ka, lalaki ba siya, magzo-zoom out ba siya, ganyan. Puwede namang no zoom, wala siyang reaction kapag nag-hover ako ng mouse dito, puwede din naman light box, tignan niyo mangyayari, mag-o-auto populate siya. So, bahala kayong mamili, para sa'kin mas gusto ko yung click and hover. Pero bahala kayo diyan. Okey, sa mobile layout naman guys, magha-hide ba tayo ng thumbnail? Siyempre kapag magde-design tayo ng mobile view, i-click natin yung mobile dun para makita natin. So, ngayon ganyan yung itsura niya. Kapag hide yung thumbnails, ibig sabihin wala yung maliliit na pictures sa baba. Pero gusto ko meron siya, for me lang ha. Gusto ko nagsho-show yung ibang thumbnails dito sa baba, ayan. Pero kapag marami pang images diyan, meron pa rin siya nung arrow side, side to side, gano'n. Alright, etong ano, wala naman tayong video. Looping, ibig sabihin yung paulit-ulit lang siya nagpe-play, okey lang yun. Pero since wala naman tayong video, dedma lang tayo dito. Ayan, so naayos na natin yung dito sa taas lang, yung settings. So far ba nakuha niyo? Nakasabay ba kayo sa ginawa ko? Ulitin ko lang ha, enable sticky content on desktop, media is medium, etong ano, media fit is fill or original, puwede lang din. Makikita niyo naman yung difference niya, eh. Kapag fill parang wala na siyang space dito, ayan. Desktop layout, thumbnail carousel. Desktop media position left, eto click and hover, show thumbnails. Yung padding hindi ko na siya gagalawin, as is na siya, okey na sa'kin 'yan. So kung makikita niyo naman dito sa under ng product information, meron din tayong mga blocks. So i-identify natin kung ano-ano sila dito. So 'tong si text is 'to, pangalan usually ng vendor. Kayo kung gusto niyong ilagay 'yan, pero ako not necessary, tanggalin ko na 'yan. Kasi kapag nag-POD kayo guys, mag-a-appear diyan na Printful, Printify, ganyan. So tanggalin natin yung pinakaunang text. Product vendor kasi yung naka-connect dun, eh. Okay. So title, eto yung pangalan nung product, eto naman yung price, ayan alam niyo na 'yan. Variant picker, eto siya, wala tayong variant for this mug, so papalitan natin para mai-explain ko. Ayan, eto yung tinatawag na variant picker. So kung black, blue, or pink meron siya dito. Guys, puwede tayong mag-hide, mawawala 'yan, or puwede nating burahin kung hindi naman natin kailangan. Puwede rin tayong mag-add ng block pa dito. So later ang magiging assignment niyo is i-explore niyo 'tong mga blocks dito. Tignan niyo kung ano yung mga gusto niyong i-add dito. Gusto niyo bang mag-add ng inventory status, okey lang naman 'yan. Kung 50 yung stock niyo, nakikita kasi nila yun para may sense of urgency. Kunwari makita nila na, "Uy, dalawa na lang pala yung natitira." Mag-a-appear kasi dito yun, eh, dalawa na lang yung natitira, i-add to cart ko na 'to. Parang nakakaapekto rin siya sa sense of urgency. So, puwede nating i-add yung inventory status. Pero ang ayoko talagang ina-add dito is etong share, ganito. Kasi friction siya, nakaka-distract siya ng buying process. Kasi imbes na nagba-browse lang ako, nakita ko yung share, nag-share ako ngayon, nire-direct mo ako outside the ano, the website, 'di ba? Friction yun. Imbes na bibili na lang ako kasi yung product page guys, yan na yung time na nagde-decide sila kung bibili ba sila or hindi. So, we wanna make sure na naka-focus sila sa products natin. Huwag tayong magre-redirect outside the website. So, tinanggal ko na yung block na yun. Okey na ako dito. Okey na ako diyan. So, ang gagawin ko na lang next, since wala naman tayong fancy or ibang puwedeng i-add dito, supposed to be mag-add tayo ng video. Assignment niyo na yun, mag-add kayo ng video or i-design niyo 'tong product page niyo later. So, ang gagawin ko na lang is mag-a-add ako ng
collection list or featured collection para dun sa, yung pinakita ko kanina, product recommendation. You may also like. Kung gusto lang naman natin mamili ng mga products dito. So, ayan, mamimili na ako ng collection. Ang gusto kong i-feature na collection dito is yung mga mugs. Ayan, tama. So later, kung gusto niyo naman ng i-feature na section dito is yung mga hoodies naman, that's totally okay. So maximum products to show, ayan. Kahit 3 lang siguro para hindi na overwhelming. Puwede ring 4. So bahala na kayong mamili. Nakita niyo yung mga pictures ko hindi consistent, may puti ang background. Aayusin natin 'yan later. Makikita naman natin, eh. Gusto ko small lang yung heading niya. Ayan, okey na tayo sa product page. As simple as that, wala na tayong ibang i-a-add. Lahat ba nakasunod sa ginawa ko? Eto, nakikita niyo yung nangyari dito, low stock, 10 left, 'di ba? Parang sense of urgency na, OMG, paubos na siya, kailangan ko ng bilhin. Okey. So, kamustahin ko ulit kayo. Kamusta na? Ang gagawin ko ngayon is i-ano natin, i-explore natin yung website na ginawa ko. Ginawa natin kasi pare-pareho naman tayo, eh. So, eto na siya. Eto yung homepage, ayan. Hindi nag-load yung mga pictures dito. Kapag nag-shop now ako, mapupunta na ako sa collections. Kasi collections yung nilagay ko kanina dun, eh. So, gusto kong bumili ngayon ng hoodie. Daming friction, daming click 'no? Yun yung iiwasan natin, yung masyadong madaming click. Ayan, so ayan puwede na akong bumili ng hoodie dito. So, gusto ko ba blue? Hindi ko rin nabago yung mga kulay ko. Pero wag niyo akong gagayahin, dapat yung tinuro ko kahapon, dapat nagbabago-bago yung mga kulay dito, ha. Ako hindi ko siya na-set, pero dapat kung napanood niyo yung replay sa mga team replay lang, nagbabago dapat yung kulay niya, ayan. So, eto na itsura ng product page natin, sobrang dali lang niya i-navigate, direct to the point. Pero later, again, depende sa design na gagawin niyo, marami kayong puwedeng gawin sa product page. But you wanna make sure na hindi siya confusing, direct to the point lang. Okey? Can I get an okey kung naintindihan natin so far yung, sa product page natin? Pupunta lang tayo dito, default product, punta lang tayo sa pages. Eto gawin na natin default page. I-design lang natin 'to. Kung makikita niyo eto example, FAQs, wala ng iba. So, ang ano ko kasi para sa'kin ha, gusto ko nag-a-add dito sa baba ng, collection din, featured collection. Kasi gusto ko after nila basahin yung nasa page, hindi sila ma-dead end. Okey, ano na yung next ko, kailangan ko ulit silang i-guide pabalik dun sa product page. Kasi ang pinaka-goal talaga kapag gumawa ka ng website, from the landing page or home page, ide-direct mo sila, pilitin mong mai-direct sila sa product page. Kasi product page, one step closer to checking out na 'yan. So gusto ko kapag nabasa nila yung FAQs, parang hindi sila dead end na, "What's next for me?" 'Di ba? So ang gagawin ko, continue shopping. Mag-add ako ng featured collection, mamili ako ng kahit anong collection dito ulit. Sige hoodie ulit. Puwede ko lang ilagay diyan, instead of featured collection, continue shopping. Marami kayong ways para gawin 'to. Puwedeng banner lang, puwedeng image with text, bahala kayo. Importante ma-direct niyo sila ulit sa mga products niyo. 'Yan, continue shopping, palitan natin, gawin nating refund policy. Ayan. So, nabasa ko na yung refund policy, what's next for me, continue shopping na. Iki-click ko na lang 'to, babalik ako sa product page. Kahit anong page tayo, pilitin natin na maibalik natin sila dun sa product page kasi yun yung ultimate goal natin, makapag-checkout sila. Gets ba? Pero ang next na ipapakita ko sa inyo is mag-download lang tayo ng isang app para at least yung iba later kayo na mag-implement. Para mag-ano tayo ng app, exit tayo dito sa customizer na, tapos na tayo dito. Balik tayo sa backend. Okay, balik tayo ng backend. Tapos ang ida-download natin na app, eto kung makikita niyo yung app dito,
Click mo lang yan, tapos punta ka na dito sa all recommended apps. All recommended apps. Ang ita-download natin ngayon, eto ba, Shopify App Store. Ulitin ko ha yung step na ginawa ko. Sabayan niyo na ako. Sa admin, punta tayo sa apps, app and sales. Hindi, all recommended apps pala. Tapos scroll down lang, Shopify App Store, dito sa baba. Tapos magbubukas siya sa ibang tab. Nandito na tayo sa App Store ng Shopify. Okay? Ang next na ang i-install lang, sorry, ang i-install lang natin is si Judge.me or wag na lang si Adly na lang. Adly is cross-sell or bundler na app to. So, i-add ko lang siya. Dito, para kailangan nyo intindihin kung yung mga free plan ba, paid ba to, makikita mo naman ilang reviews. And kapag nag-scroll down ka dito, makikita mo pa naman yung ano niya, yung details. Kung afford mo ba, kung free ba to, and makikita mo yung reviews. So, bahala kayong mamili kung ano sa tingin niyo yung fit dun sa business. Okay? So, install ko na to. Ulitin ko, admin, um, from the apps, all recommended apps, tapos scroll down Shopify App Store, and then sinearch ko lang si Adly. Addly. Ito yung pangalan. And i-install ko na to. Pwede rin kayong mag-view ng demo store. Kung ayaw nyo munang i-install, click nyo lang yung demo, tignan nyo lang kung ano itsura niya. Pero dapat, ganito yung magiging itsura niya. Eto, meron siyang naka-cross-sell siya. So, kung bibili ka nito, meron kang savings na 25%. Tayo po ang magsiset nun. So, i-install na natin si Adly. Sabayan nyo na ako ha. Install lang natin yan. Okay. Ganito dapat yung itsura. So, install lang natin si app. Ayan. So, kagaya nga ng nabanggit ko kahapon, kapag nakita natin tong pin na icon dito or dito, sa taas or dito sa baba, ipin na natin siya para nandito lang siya sa left side panel. Para hindi na tayo hanap ng hanap. Okay? So, meron na po tayong, meron na tayong Adly. Continue lang tayo dyan. Okay, so nandito na tayo dapat sa page na 'to, tapos continue with free plan lang tayo. Pero later basahin yung maigi kung yung mga features ba is pasok dun sa free or hindi. Pero ako naman nagagamit ko pa naman yung free dito sa app na 'to. Later puwede rin kayong mamili, hindi lang po iisa ang ating app for gano'n, bundler ang tawag dun. Puwede kayong mamili dito, i-search niyo lang bundler. Mag-a-appear lahat ng gano'ng option. Bundler or di kaya upsell, cross-sell, yun yung mga basahin niyo lang dito kung ano yung gusto niyong i-install, yung fit dun sa needs niyo, okey? So mag-proceed tayo, ah, go to the app na tayo. Go to the app, ayan. I understand continue na lang 'to. Ready? Yan. Ang gagawin natin ngayon mag-ano tayo, configure bundles. So product bundles tayo. Ang volume discount ano ko lang quickly, ang product bundles is mag-a-add sila ng ibang products. Kasama sa bundle na yon meron dapat silang discount. Kapag volume discount naman, same product lang siya pero magdadagdag sila ng additional na same product. For example, kung iisa lang yung bibilin ko, offeran mo sila ng volume discount, ibig sabihin, kapag bumili ako ng tatlo na same product, makakakuha ako ng discount. Volume discount ang tawag dun. Pero ang gagawin natin is bundling naman tayo. Cross-sell lang tayo. Okay? Create lang tayo ng new offer. Kung gusto niyo lahat, pwede naman specific product, okay lang din. So, specific product lang ako, continue. Pili na tayo ng product na gusto natin. So, gusto ko si mug at isa lang muna. Mug, pag na-view nila si mug, pipili ako ng product na i-upsell. Gusto ko si isa pang mug, pero ibang design. Ayan. Makikita niyo naman yung preview dito. So, kapag eto yung binili ko na product, dapat mag-appear tong ganito siya.
So, i-next ko lang siya, then ise-set ko na yung discount, configure natin 'yan. Gawin na lang nating 10%, okey na 'yan. Tapos create, okey. Ayan, meron na pala, sorry, okey na pala siya dun, i-install ko lang siya dito manually. So, pupunta tayo sa product page. Puwede kang maghanap ng ibang ano assignment mo na lang 'yan, maghanap ka ng iba. So, punta tayo sa product page, i-a-add pala natin manually si Upsell. Eto na siya, nag-appear na siya sa'kin, ayan. So, puwede rin nating i-drag kung saan natin siya gusto mag-appear. Again, burahin ko 'to, ang ginawa ko sa product page, add block lang ako, tapos sa baba may mga apps dun. Ang ginawa ko is bundles, sa bundles yung i-add natin kasi yun yung ginawan natin ng ano, settings. So, save lang natin, mag ayan, eto na siya. So, ganito dapat yung mag-a-appear sa inyo guys. Pairs well with, 'yan, ganyan na dapat. Lahat ba meron nakapag-install ng ganito? Let me know lang.